Good morning mga paps. O ayan, kagigising ko pa lang pero magsisimula na yung araw natin sa pagtatrabaho dito sa ating fish pond. Sa mga nagbabalak, sa mga baguhan na mag-aalaga ng hito na kagaya ko, bigyan ko kayo ng option ano ang fish pond na pwede ninyong gawin. Makakamura ikaw sa gastos. Ito, concrete pond, mamili ka na lang kung anong design ang gusto mo. Ito, the cheapest, nakita ko na ayon sa mga panood ko sa ibang mga vlogs kung magkano yung mga nagagastos nila. Ayun, sasabihin ko rin sa inyo kung magkano yung nagastos ko dito. Ito, mamimili tayo dito sa mga butas ng fish pond ko kung alin dito ang nababagay o balak ninyong gawin sa inyong backyard. So ito nga, pakita ko na sa inyo yung mga butas na yan. Butas bayan, tumalsik pa. Papakita ko sa inyo yung mga butas-butas ko. Ay, mga butas-butas ko raw. Ayan, mga sizes ng butas ko na yan. So, mamimili kayo lang dyan, paps, kung anong design ang gusto nyo dyan. Tingnan mo kung mag-a-apply sa'yo to. First tip. Another one. Diba? Ay, kung meron na kayong existing na kulungan ng baboy na hindi na ginagamit. Yung kulungan na concrete. Baka naman na sinasabi mo yung kulungan na kawayan. Tayo dyan. Yung kulungan na concrete na ganito. Ito, kulungan ng baboy dati. Ngayon, nung medyo nagkawendang-wendang yung pagbababoy ng kapatid ko, inarbor ko yung kanyang kulungan ng baboy. Ang design nito pahaba. 2 meters yung lapad niya, yung haba niya 3 meters. Ang ginawa ko dito, binutasan ko yung pinakamalalim na bahagi. Yung doon ako naglagay ng drainage. Wala na akong ginastos dyan. Ang ginastos ko lang dito ay dinagdagan ko ng isang hollow blocks ito para tumaas ng konti. Patunayan ko sa inyo na ito talaga ay kulungan ng baboy dati. Kasi ito siya, ito yung kainan ng baboy. Dito nilalagay yung kanyang pagkain. Siya nga pala, 1 month old na itong ating hito dito. So dito naman yung ating for sale sizes. Maliliit ba? Ayan, ang lalaki, di ba? So titingnan naman natin ngayon yung kanyang drainage system na ginawa ko. Simple din lang, hindi ka gagastos. Ang gastos mo lang dito, yung tubo na gagamitin mo, saka yung elbow na nandito sa baba. Ganito lang. Ibinababa ko lang to, o diba, tutulo na yung tubig niya doon. So simple, hindi ka gagastos ng malaki. Umulan ng malakas, nakaganyan lang yan. Tapos pag umabot na dito yung tubig niya, i-drain na niya yan. So hindi aapaw itong aking fish pond. Maliban na lang kung magbara yung aking drainage. Kapag hindi finish yung gilid, yung wall ng kulungan, ay mas maigi i-finish mo din. O, yun ang dagdag na gastos natin pag finish. Pero siguraduhin mo na lagyan muna siya ng sahara para hindi tatagas. Kung walang leak, goods na yan. Wala ka nang gagawing iba dyan, kundi magtitreat ka na ng tubig dito sa pond mo. Yung ginagawa ng iba para masiguro na walang leak, naglalagay sila ng flexiband dito sa palibot para sigurado na walang leak. Pero kung hindi naman malaki ang crack, kung talagang yung sinisip-sip lang ng simento yung tubig, hindi na yan problema. Kasi habang tumatagal siya, after 1 week o 2 weeks na binabadan mo yan, magsasara yan. Bakit? Kasi yung mga maliliit na particles, yun yung sisiksik doon sa mga butas-butas na yan na maliliit, mga crack na nilalabas ng tubig. Magsasarado yan, wala ka ng problema sa leak. Basta sigurado lang na matibay yung wall. Kasi nga, yung tubig mabigat. Pwede niyang itulak yan, ma-wash out yung wall. Eh, doon tayo nagkakaproblema. So, ayan mga paps, oh. Simpleng-simple lang yung fish pond ko. 3 butas na 2x3. Tapos yung bubong niya, ito na. Di na ako nagbubong nung yung mga mamahalin. Ito na lang nilagay ko, mas madali pang i-install. Hindi rin maganda yung direct yung sunlight kasi sa lugar ninyo ay napakainit. Kasi pagka mainit yung panahon talaga, yung madaling maubos yung dissolved oxygen sa tubig natin. Kaya at least, ito naman, partly shaded siya. Kaya inaabot ng 3 days bago ko magpalit. Pagka nakikita ko na medyo kinakapos sa oxygen yung mga alaga ko. Observant ka lang. Diba? Ang dami kong orasyon. May muta pa yata ako kasi kagigising ko. Kasi parang akala ni YouTube sa akin ang tamad-tamad ko. Kaya eto tuloy. Pagmulat ng mata ko, YouTube agad ang hinatupag ko. Kaya yan yung sinasabi ko. Overall, kailangan
matibay lang yung molds. Pwede na. The cheapest way talaga na gagawin natin. Etong ganitong setup. Ano lang ang nagastos ko dito? Baka wala pang 1,000. Siguro kasama na yung labor, mga 1,500. Ganun lang. Yung mga sahig lang ang ko ng renovation. Kasi tinitiyak ko naman na yung sahig ay walang crack. Ngayon, nagtapping ako ng 1 inch. Tapos, pinababa ko na ganun. So, yun lang ang gastos ko. Buhangin, saka konting simento, tapos yung labor na. Siguro all in all, nakagastos ako dito sa 3 butas na to ng 1,500, including labor. O, di ba? Napaka-cheap. Hindi kagaya ng mga ini-introduce nila dyan ngayon. Meron nga nagsabi dyan, 30,000 na fish pan. O, di ba? Hindi na natin kaya yon, tayo mga beginners. Ay, ako lang pala, hindi ko kaya yon. So, ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng mga ways kung paano makatipid sa paggawa ng concrete pond. Bibigyan ko pa kayo ng isang option ng concrete pond. Ito, square pond, 3x3. So, meron na rin akong alaga dyan. 1 month na yan, malalaki na. Malapit na ako magbenta. Yes. Ito, dating kulungan din ng baboy. So, yung ginastos ko dito, very minimal lang. Yung dinagdag ko lang dito, ulit yung sahig. Medyo nagtapping ako kasi yung kulungan ng baboy dati, may mga uka-uka dun sa sahig niya. Para raw hindi madulas yung baboy. Kaya, nilagyan ng tiniktikan ba. So, iyon, tinakpang ko, nagtapping ako doon. Then, nagpatong ako ng isa pang hollow blocks, palibot. So, yan yung gastos ko dyan. Tapos, nung makita ko na merong crack doon sa gilid, kasi ito, palagay ko, walang bakal. So, pinatibay ko ngayon siya. Kasi yung crack niya sa gilid, yung bigat ng tubig, baka itulak niya. Mawawash out yan. Ngayon ang ginawa ko, naglay pa ako ng hollow blocks doon. Sa isang side lang. Ayun. Tingnan mo, papatunayan ko sa inyo na ito talaga ay kulungan ng baboy. Makikita nyo, yung bahagi na yon, yun yung kainan ng baboy dati. Ito yung feeds niya, tapos doon yung tubig niya. Tingnan naman natin ngayon yung ginawa kong drainage system nito. Simple din lang, konti lang ang gastos. Ito, naglagay nga lang ako ng tubo dito. Sa sulok ako naglagay. So itong ginawa ko para mas madali mag-drain. Adjustable din siya. Tapos ang kagandahan niyan, so dalawa yung drainage system na ginawa ko. Para kung gusto mo na mabilis ang pag-drain ng tubig, magagawa mo. So ganun, simple lang. 2 elbow lang ang ginamit ko dyan, tapos yung tubo. Yan lang gastos ko dyan. Wala nang iba. Ay minimal din lang na gastos ko dyan. 1,500 din lang na gastos ko sa pag-renovate nito. Kasi ako na yung mismong gumawa. Siyempre, multitask kaya ako. Talented tayo, di ba? So ako nang gumawa nito, yung labor, hindi ko na chinarge yung sarili ko. Nilibre ko na siya. Di ba? Kaya minimal lang yung gastos natin. 1,500. Ito yung pangmalakasan ko. Medyo gumastos na ako dito. Ito round. Ang diameter nito 3 meters pa ganon, 3 meters pa ganyan. So ang sukat nito 9 meters kung susukatin mo ng kwadrado. Ito ay ginawa ko na siyang funnel type. Yung palalim sa gitna ang style. Parang embudo. Kasi ang inisip ko dito yung design. Ang purpose nun ay para mas madaling higupin yung dumi. Makikita mo yung tubig niya, parang may ipo-ipo siya sa gitna. Yun! Hinihila niya yung mga dumi. So mas madali. Kahit hindi ka mag 100% drain, ay nakakukuha na niya agad yung dumi palabas. Sa inyo, mamili na lang kayo kung anong design na gusto nyo. Total lang na nagastos ko dito. 8,000 to 9,000. Basta nag-range siya ng ganon. Tapos yung labas, hindi finish. Pero, in-experiment ko na yan, na walang tagas. So, ganyan lang kasimple. Yun lang mga paps, ang ibinahagi ko sa inyo ngayong araw na to. At least, baka naman nakapulot ka ng konting ideya kung paano mo gawin yung iyong fish pan na hindi kagastos ng ganong kalaki. Kasi, kung gumastos na tayo ng malaki, tapos hindi pala yan yung hilig natin, hindi pala yung passion natin, magsasawa tayo. So, sayang lang yung ginastos mo. Ngayon kung magsimula ka sa simple, maliit, at least meron kang 1 o 2 butas para makatipid ka. Pagka isa lang naman ang gagawin mo talaga, mas mainam na lagyan mo ng divider. Kahit maliit yan, maglagay ka ng divider para paghihiwalay mo lang yung sa malaki sa maliit. Kasi yan nagbubuli yung mga hito natin. Ang gusto natin ay
hindi tayo ganung gagastos ng kalaki pero maayos yung ating pond. So ginagawa ko lang siyang simple para maipakita ko sa inyo na hindi tayo gagastos ng malaki para magkaroon ng fish pond. Ang totoo nga niyan, yung trapal pond, kung obserbahan nyo, mas magastos yung kaysa sa fish pond. Ngayon yung trapal pond, life span yan 5 to 10 years. Ito naman matibay, matagal to, pang lifetime na to. Mas matibay pa nga ito kung i-finish nyo pati yung labas. Kung i-compare mo, ito 3x3, ang nagastos ko lang to 8 to 9,000. Ngayon yung trapal pond, gumagastos sila dyan ng 15 to 25,000. 5 to 10 years lang yung itatagal. Ito, mas makakamura ka dito. So ayan mga paps, yung mga options niyo kung ano yung mga design na fish pond na gusto nyo. At least na ipakita ko sa inyo. Pero lahat yan pwede. Kahit rectangle man yan, square man yan, circular man yan, pwede nating gawing fish pond. Huwag na tayo mag-isip, huwag nating gawing komplikado ang lahat. So yun lang mga paps ang ibinahagi ko sa inyo ngayong araw na to. At least naman nakapulot ka ng konting ideya kung paano mo gawin yung iyong fish pond na hindi ka gastos ng ganung kalaki. Kasi kung gumastos na tayo ng malaki, tapos hindi pala yan yung hilig natin, hindi pala yung passion natin, magsasawa tayo. So sayang lang yung ginastos mo. Sana subaybayan nyo yung aking pag-aalaga ng hito. Ito, lalagyan ko na siya ng tilapia the next day. And, sana masubaybayan nyo din. Tingnan natin kung uubra yung tilapia sa circular pond na walang aeration.